Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Maki-update naman tayo ngayon sa ongoing Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship na ginaganap ngayon sa Kota Kinabalu, Malaysia. Pinangungunahan ni IM Daniel Quezon ang Team Philippines sa men's division. Nakaharap niya ang pambato ng Indonesia sa crucial round na ito na si Bagus Arfan Aditya. Ongoing po ang round number 8 ngayon. Ang maipapakita ko muna sa inyo sa end part ng video ay ang standing after round number 7. Time control, long game ito, 90 minutes plus 30 seconds increment per move at ito ay 9 rounds Swiss system. Ang ginawa ni IM Quezon nag-E4, karo ka naman si Aditya, D4, D5, Knight D2, kinapture ang E4 at nag-Knight F6, Knight G3. Nag-second line dito si Quezon. Dito kasi ang palagi ang ginagawa, yung kinakapture lang na ganyan. Double pawn, yun nga lang, ang pangit dito, makaka-develop kaagad ang black ng mabilis. Kaya medyo parang nakakailang din sa puti. Yun nga lang, itong Knight G3 second line, isang tempo. Knight pa rin ang gumalaw. At nag-C5. Kumarga kaagad ng pangkulit dito si Aditya. Bishop B5 check naman. Bihira din itong line na ito. Dito ang madalas ginagawa, Knight F3. Pangalawa, Bishop E3. O, tingnan natin. Hindi ko alam kung prepared pa ito ni IM Quezon o yan ay inover the board na niya. Chumek, Knight C6 na wala kagad ng maaga sa talaan ng aklat. Novelty kagad. Dahil ang lagi namang ginagawa dito, Bishop D7. Okay, novelty na. Ang Knight C6. Kumapture, takes, Knight F3, kumapture sa D4, Queen takes D4, takes, at nag-E6. Matindi rin, no? Pinapakain yung pawn sa C6, oh. Pero nag-C4 lang. Ano meron kung capturein ang pawn sa C6? Magbi-Bishop B7. May bawi din sa G2. O, di ba? Makarga tiran nito ni Aditya. May lalim, eh. C4, Bishop A6, tineret, B3, depensa, Bishop B4, check, sanggalang, capture, at nag-C5. Knight C2, H5. Ayun, mag-H4 dito. Nag-H4 inunahan. Nag-Bishop B7, threat sa G2, sinangga, at nag-Rook G8. Para may timing mamaya na GG5 at maatake ang Knight tago sa G2. Nag-King E2, A5. Grabe, kaliwat kanan kung bumira itong si Aditya. O mag-A4 naman. Nag-Knight F1, A4, Knight Fe3, at nag-Knight D7. Ayan, magmamaneuver papunta sa E5. Nag-Rook HB1. Ayun, para threatening, capture, o kaya push. Kumapture na. Takes. Nag-King E7. Ayun. Dito medyo nag-error ang DGT board siguro nila doon mga kamatyas. Kasi pag tira ng King E7, naubusan ng oras dito si Aditya eh. O, pero hindi ubos ang oras niyan kasi nakakapagpatuloy pa eh. Tuloy lang natin ha. Hindi lang natin makikita yung real time. Ayan, Knight D1, G5. Ayun na. Takes, capture, Rook A1, Bishop C6 umiwas at nag-Rook A2 para depensahan. Ayun, nag-H4. Mahilig mambasag itong si Aditya. No, kaliwat kanan, ginagamit niya yung mga outside pawns. King E3, nag-H3, basag. Capture, ano purpose ang basag? Ayun, makukuha din naman. Dinipensahan syempre ang F3, capture. O, equal number of pawns, Knight F3. Yun nga lang dito mga kamatyas, medyo slightly better for black. Kasi itong pawns, kontrolado ng C5. So parang may lumalabas na extra pawn ang black in effect. Nag-F5, King F4, check. King E3, minarkahan ni Stockfish ng bad move. Dapat daw ang tira ay King G5. Pasok na. Nakakaila nga lang yung Rook D4 pero King F6, ayun pala ang active niyan. Rook D3, Knight to A4. Paano kung capturein ito? Magda Knight B2. Nako, lalim din pala. Pag nag-Rook E3, Rook D2 check. Pag nag-King C6, King E7. Susugod ang King. Ayan, may mga check-check doon. Tapos Knight A4 para atakihin ng C5. Ayan, napaka-aktibo ng King. Yan pala dapat. O pero, umatras si IM Quezon.
Nag-king E5, ayun. Hindi rin nakita ang mabilis kagad. Check kagad. Pag nag-king D3, sabay king E5. Ayun. Bago pala mag-king E5. Pero nag-king E5 muna, knight B1. Na dapat daw dito, pagkakataon naman na makapush F4 check. Na kapag nag-king D6, rook D2 check. Paano kung dito umilag para walang check? Rook A2. Manggugulo doon. Rook A6 or kaya Rook A5. Pag chumek dyan, King D2 lang. Pag pumunta naman dito, may Rook A6. Ayun, may gulo-gulo yan. May tamang gulo yan, mga kamatsas. Pero ang ginawa dito, Knight B1, Rook H3, good move. Knight D2, ayun, another bad move ang nagawa ni IM Quezon. Dapat daw ang tira, Knight to C3. Pag nag-F4 check, King E2 lang. At nakakailang yung pasok ng king Magna knight B5 check. Yun, babalik lang din pala kasi pag kinapture, syempre kahit paano paspon pa rin yun. Okay, medyo knight D2, bishop E4, good move. Rook G2, F4 check, king E2, bishop C2. Yun lang mga kamatsas. Kasi pag bishop C2 dito ni Aditya, medyo hindi na makagalaw ang knight. Pako na yan. Siyempre, kailangan bantayin yung pawn sa B3. Tapos ang Tori naman, hindi makaangat-angat, nakakailang kasi parang tipong machi-check. At ang delikado dito yung pagpasok ng Black King. Yan ang vital dyan. Ubos. Nag-rook G4 para hindi makaalis yung king. Kakapturin lang ang pawn. Pero chumek, King E1, Bishop D3. Another strong move. Naka-freeze ang mga pyesa. Tapos ito pa yung nakakailang dyan. Pag umalis ang Tori, may ganun na Yan may mga pasok-pasok na ganun, no? Nag-B4, ayun, medyo desperate move na dito ang ating pambato. C takes B4, C5, King D4, Rook G5, King C3. Yun, threat ang knight. Nag-knight E4 check, pinapture, at nag-King D4, C6, Rook C2, binantayan, Rook B5 para may bawi, capture, pero hanggang dito na lang po ang chess notation nakalagay 0-1 na dali tayo. Kaya nag-resign si IM Quezon, mag-rook C4 na rin, haharangan lang kasi. Tapos bibigay na rin yung pawn sa E4. Okay? Pag kinapture naman yan, simple king and pawn ending, talo na rin. Okay? 2 rounds pa. Tingnan natin kung may chance pa. At silipin natin ang kanilang standing after round number 7. Pinangungunahan ni Amilal Munk Kadalay ng Mongolia sa score na 6.5 points. Dito kasi ang magcha-champion mga kamatsas ay makakakuha ng GM norm. Ganun katindi rito Sagad ko lang sa baba yung space, yon. GM norm din ito Siyempre maraming naghahangad ng GM norm kagaya ni IM Quezon. May GM norm na yan. So kailangan niya makumpleto yung GM norm plus 2,500 rating para makumpleto ang requirements ng pagiging isang Grandmaster. Yan po Pero abangan nyo, si IM Quezon at si IM Consyo ay maglalaro sa ating Kamatsas Round Robin. Napakalapit na, ilang araw na lang mga kamatsas. Si IM Quezon ay pangatlo pa rin naman. At pumapang-apat si IM Consyo. Ayun, katay ni Quezon si Arfan yung tumalo sa kanya. Ibig sabihin, humabo lang pala itong si Aditya, no? Leading yung FM ng Mongolia. Lalakas sa mga Mongolia ngayon, Okay. At ito pa, si FM Arca, ang ating World Youth Blitz Champion, ay may score na 4.5 points. Ayan. Okay, maganda pa standing. May last 2 rounds pa Travis Ku, pang number 10. Number 11, John Clifford Labog. Ayan, and Romualdez, parehong magkapatid yata ito, no? Davin, Seyan, and Danry Seth Romualdez. Sino pa ba ang mga kababayan natin? Ayan po ang mga kababayan nating nakikipagbakbakan doon sa Juniors Division. At silipin naman natin ang sa girls. Tingnan natin sino ang nangunguna. Ayun, Mongolian pa rin ang nangunguna. Hanip na Mongolian Ay, ano lang pala ito, starting rank. Wait lang iba pa pala yung standing. Mongolia pa rin nga. Pumapangalawa yung Indonesian at third, Indonesia pa rin. At pang-apat si Kanino
Ayan, ang ating pambato. Oh, okay pa yan. Last 2 rounds pa. Iyon. Villa Eliza. Medyo konti lang pala ang players sa women's division. Mangyari po kasi dito, ang round number 8, ang magkaharap, in progress pa yung game eh. Tingnan nyo po ang pairing ng round number 8 sa men's division. Ang kalaban ni Aditya ay si, ayun, yung leading na Mongolian, at si IM Conscio versus IM Quezon. Ayan. Naglaban na ang dalawang pambato natin. At FMR ka, kalaro niya si Travis Koo. Ayun, crucial din ito. At Labog versus, ayun, nanalo na pala, tapos na, may score na. Romualdez. Ayan, magkapatid siguro, no? Okay, yan po mga kamatsas ang update dito sa ongoing na Eastern Asia Juniors and Girls. Aabang pa tayo kung ano pa ang mga kaganapang mangyayari dito sa very crucial last 2 rounds nila. So may pag-asa pa rin naman ang ating mga pambato basta magpapanalo lang at mahahabol pa natin yung mga leading na yan. Pero pag itong si Munkadalay ng Mongolia ay dumiretso, feeling ko wala na. Pulling away na. 6.5 points na eh. Medyo malayo. Okay. Maraming salamat po mga kamatsas. At excited na ang marami sa nalalapit na kamatsas Invitational GM Tournament. Ayan, thank you so much po, Boss National Master Yusek David Almirol Jr. sa kanya pong pag-sponsor sa tournament na ito para sa ating mga international masters na nalalapit na pong maging grandmaster. Ang kamatsas po ay tutulong para maabot ang pangarap nating dumami ang grandmaster natin dito sa bansa. Nandito lang po ang kamatsas para maglingkod sa Philippine Chess. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.